Malungkot ako kapag may digmaan ni Mary Ann Ordinario Floresta. Bakit kaya ganito ang aking nararamdaman? Kapag naririnig ko na ang malakas na putukan, ang ating mundo ay hindi ko na maintindihan. Nakikita ko ang nag-aalalang mukha ni Ina. Umaagos ang luha sa mga mata habang si Ama ay naghahanda upang madala ang aming mga alagang manok at kambing. Tatakbo na naman kami at hindi ko alam kung saan papunta. Nandiyan sasakay kami sa kariton na hinihila ng kalabaw o kaya sa tricycle, sa jeep o Ford Fiera at makikisakay na lang sa kahit anong sasakyan na mapadaan basta't makalayo sa digmaan. Digmaan! Digmaan! Naririnig ko sigaw ng mga tao sa aking paligid. Ano ba itong digmaan? Ano man ito, nalulungkot ako. Alam ko, matagal na naman bago ako muling makapaglaro. Iiwanan na naman namin ang aming maliit na bahay, ang aking saranggola, bola, at aking mga aklat. Nag-iisip nga ako, muli ko pa kayang makikita ang aking manika sa aking pagbalik? Hindi ko maintindihan ng digmaan. Pinagmamasdan ko at tinitingnan ko na lang. May mga sundalo at rebelde, parang sa sine o kaya tulad sa telebisyon, naglalaro kaya sila o umaarte lang. Pero may mga baril sila at tangke de gera pa. Tiyak, maya-maya biglang may sasabog na naman at kami ay muling magtatakbuhan. Kung minsan, hindi ko mapigilan ng umiyak. Lalo na kung naiisip ko ang kaibigan kong si Khalil na nawala ng kamay dahil sa digmaan. Makakapasok pa kaya siya muli? Paano kaya niya gagamitin ang kanyang lapis at krayola? Ewan ko, hindi ko talaga maintindihan. Hindi ito ang buhay na nakagisnan ko. Dahil sa digmaan, nagtatago kami ng matagal, palipat-lipat sa ibang bayan. Akala ninyo madali? Nakakapagod. Naghahanap kami ng lugar o ng gusaling masisilungan at kalimitan ay mga paaralan. Ang daming tao. Sama-sama kaming natutulog sa isang silid-aralan. Hindi kami magkakakilala. Maraming lamok. Wala kaming kumot. Walang kulambo at walang banig. Nakahiga ako sa simento. Ang lamig sa likod. Sina Ama at Toto sa labas natutulog. Dahon ng nyog ang banig. Kadalasan sa aking pagtulog, nagigising ako at nagugulat sa malakas ng pasabog. Minsan, ginising ako ni Ina. Gising anak! Binabangungot ka! Sabi ko sa kanya. Ang laking baril. Hinahabol ako. Tumakbo ako ng mabilis upang makapagtago. Natatakot ako. Hindi kami makapagpalit ng damit at wala kami ni isang gamit. Hindi nga kami nakapagligo dahil wala ring tubig. Kaya siguro marami ang nagkakasakit sa amin. Nakita ko pa nga may isang ina, nanganak siya. Kaya lang ang sanggol ay hindi gumagalaw. Sabi nila, wala raw kasing doktor na nag-asikaso sa kanya. Dahil sa digmaan, sumasakit ang aking tiyan. Pero ang sakit, tinitiis ko na lang. Wala kasi kaming pagkain, kahit nakapirasong tinapay man lamang. Minsan pa wala akong agahan o pananghalian. Buti na lang may mga mabubuting tao na napapadaan at may dalang pagkain tulad ng noodles, tuyo, sardinas o kaunting bigas. Naririnig ko sabi nila, donasyon daw yun. Pero kulang na kulang. Hindi magkasya para sa lahat. Pero anong magagawa namin kung hindi makontento na lang? Malungkot ako kapag may digmaan. Nakikita ko may mga taong nasusugatan o kaya ay namamatay. Sumisigaw ang mga tao, may nadadapa, may umiiyak, at mayroong hindi na kumikilos. Habang si Ina, sa kamay ako ay hila-hila. Nababangga pa ako at napaapakan ng kahit sino. Pero kahit mahirap, kailangan na ako ay tumakbo at humakbang kahit ako'y nakapaa lamang. Ang lalo kong kinatatakot ay ang isiping sina Ama, Ina, Toto at Nene. Paano kung isang araw sila ay mawala o dili kaya'y biglang magkasakit? Kaya't sa palda ni Ina mahigpit akong kumakapit. Baka kasi ako ay mawala at maiwan. Ako ay nalilito, nalulungkot at nanghihina. Wala na bang katahimikan? Wala na bang kapayapaan? Kailan titigil ang putukan? Kailan ba matatapos ang digmaan? Hindi ko na alam ang aking gagawin. Nagtataka bakit ang mga tao ay nagkakaganito. Ang dami kong tanong, ngunit hindi kayang sagutin ni Ama sa akin. Pagod na ako, gusto ko nang umuwi.
Gusto ko na magpahinga, maglaro, kumain ng maayos, at bumalik sa paaralan. Tumawa at maging masaya muli. Hindi kaya nararamdaman ni Digmaan na ako ay nahihirapan. Hindi ko na talaga maintindihan. Kaya dasal ko sa Diyos, amang makapangyarihan, na nagmamahal sa mga batang tulad ko, na kami sana ay kaawaan. Kasi nalulungkot kami kapag may digmaan. Susubukan ko itong hilingin. Sana pakinggan niya ako. Magdadasal ako na kapayapaan na lang ang umiral sa puso't diwa ng buong sangkatauhan.